Punta ng Baguio. Halika dito. Good morning, Cordillera. Session road na kasi ito eh. Zero visibility. Bilis nun. Welcome to Sagada. Malsema Half Tunnel. Ang Lagusan. Mga pala kami Tita Ruro nga pala na. Uy, ganda nung bahay sa taas na yun, no? Sagada Church. Friday morning. Good morning mga kamukha. Ayun yung kalsada sa baba. Morning Pangasinan! Woo! Pero, scooter. Tinde. Garbage here. Oh, wow! Mother! Wow! Mga kamukha, dito na nga pala tayo sa highest point. Grabe, nababalot ng Sea of Clouds yung mabundukan ng Cordillera. Wow! Ayun ang sarado yung lake. Pinaka-lake. Ganda oh. Pero passable naman. Hello. Yun. Good morning. Maambod. Hindi, mahina lang. Ayun. What's up? Time check ngayon, 1:37 na ng umaga. Tara. Maambon ba? Ay, medyo maambon nga, mahina. Pero ganyan naman eh. Maambon-ambon, tas nakawala. Ayun mga kamukha, kamusta kayo? Bali ngayong araw nga pala may biyahe kami ni Tita Ruru. Bali papunta pala kami ng Sagada. So time check ngayon, alauna 1:38 AM ng madaling araw. Take off kami dito sa San Mateo, Rizal. So sa Baguio kami dadaan. So estimated time namin ito, makaka-arrive kami mga maghahapon na. Pero mag-stop over kami ng Baguio, doon kami mag-aalmusal mamaya. So dito nakapin sa akin Baguio City 5 hours and 55 minutes. Let's go. Biyahe tayo ngayon. Kasama natin si Tita Ruru nandun sa likod. Withdraw muna tayong pang gasolina mga kamukha. Alright. Pag-withdraw na tayo. Kaya nag-withdraw pa lang muna tayo mga kamukha para may panggas tayo. Sa unahan. Kuya, pagas. Ikaw, punong-puno pa talaga yan? Oo. Kakapagas ko lang kahapon, ha? Nagpagas ka na. Magkano? 187. Wala po eh. Bago ka lang pumunta ng ano? Oo. Hindi, kasi si Ruro gusto niya makapunta ng Sagada. Hindi pa kasi siya nakakapunta ron. Oo. Sama mo na to, pamigay mo na sa mga tropa. Salamat ha. Sige, ingat. Dal, ingat. Oo, thank you. Oo. Tita Ruro. Sige, idol. Ano na kami?
Welcome to Pampanga City. Ayan mga kamukha, nandito na nga pala kami sa Pampanga ni Tita Ruru. Dire-diretso na natin yung biyahe. Time check ngayon, alas 3 na ng madaling araw. Medyo na-late kami ng alis, pero okay lang, at least nakapagpalipas ng traffic. Tignan mo, kahit ganitong oras, napakadami pa rin ng sasakyan, no? Ng mga truck. U-turn lang tayo dito. Mga galing ng ano yan, Olongapo, Subic. Tara, dikit ka sa akin, dikit ka sa akin. Sasagad tayo sa kaliwa eh. Sagad dito sa kaliwa. Cruise control. May cruise control ako eh. Putik yan, may ipit eh. Oh, 3 bar na lang ako. 3 bar? Oo. Konti lang pala laman yan. Puro hangin. U-turn lang tayo dito. Ingat ha, dahan-dahan lang. Op, ingat ha, ang bilis ng bus. Okay, diretso. Bilis, bilis, bilis. Go, 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 go. Sagad dito, sa kanan naman. Sa kanan, sagad. Yan. Let's go. Cruise control. Na. Awit. Kung sino makaabot sa finish line daw. Hindi, magre-refill yan ng buhangin eh. Ang lalaki ng parol ah. Pasko na rin Malaki budget ah. sa Angeles. Million yun. Hindi, lagi silang may pailaw niyan dito. Last year parang puro puso. Ang ganda ah. Lakas ng ilaw, nice one. Eto, bamban na. Tuloy-tuloy na Wow. to. Ganda ng pailaw. Ano? Pakwan. Lantern. Pakwan ba yan? Magkulay. Oh, kaya. Tara, tara. Lamig. Tarlac Ulit pa. ako, putik ka. Tarlac pa lang, giniginaw na ako. Mukhang mai-doble ko na yung ano ko, yung long sleeve na panloob. Ang lamig. Ayun mga kamukha, bali nag-stop lang kami dito sa Select Shell dahil naiihi si Tita Ruru. Siyempre pag si Tita Ruru ang naihi, hindi yun naman pwedeng katulad ko kahit sa damuhan lang ako eh. Kailangan talaga yung may banyo talaga. Ang taas So, naman ito. dahan-dahan lang. Ano, let's go. G. Ganun ulit yung pacing natin ah. Let's go. Ayan mga kamukha, nandito na nga pala tayo sa Pangasinan. Bali pagtawid ng tulay na yan is Villasis, Pangasinan na yan. At kayo, isang bar lang yung natira sa akin, no? Ba't parang ang lakas ko sa gasolina ngayon? Mga kamukha, bali nandito na nga pala kami ni Tita Ruru sa Ordaneta, Pangasinan. Isang bar yung natira sa akin. Ayan o, 1 bar na lang. Pero di pa naman nagbiblink. Pero magpapagasolina na tayo, syempre. Mahirap na, baka magtulak tayo eh. Dito tayo magpagasolina, Tita Ruru si Tita Ruru nagpagasolina na sa Tarlac. Kasi hindi nagpagasolina na naman sa Maynila eh. Ayan, dito, meron dito, Petron. Sa bandang kanan yun eh. Petron ba yun o Shell? Okay. Timing lang Hey, to. diretso. Go, 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 go. Hindi ka, titigil. Nakatigil sila eh. Minor lang, minor. Ito, yung Petron na to. Dito na ako. Yan, Petron. Ayan, dito tayo lagi nagpapagas, di ba? Pag Ordaneta. Ayan, Ordaneta, Pangasinan. Isang barang natira sa akin, mga kamukha. Pagasan na natin to. Pagasan na natin to dito. Baka mag-collapse. Dito ako sa kabila. Let's go. Tayin mo lang ako dyan. Pagas lang tayo dito. Ayan kaya. Tatapon na. Bali 216.
Ang barya dito, may barya pala ako dito. 200. Tala, meron ng barya. 15. 16. Thank you. 216.5. O, ito, piso pa. Okay na yan. Wait lang, mag-gloves lang ako. Tubig. Gusto mo minom ng tubig? Ayaw, may ihi lang ako. Naiihi? Hindi, may ihi lang ako sa tingin. May ihi ka lang. Eh, kaysa naman mauuhaw ka. Mamaya na. Ayan mga kamukha, mag-uumaga na. Malapit na kami sa aming first stopover point. Ang Shell Rosario La Union. So ito nga pala ang sikreto ko sa motor ko, kaya hindi masyado nakakapagod. Meron siyang cruise control. Ayan o. Lang ayaw ko magat eh. Ayan, take 2. Ayan, may cruise control yung motor ko. Ayan o. Stable lang sa 80 yan. So ayan, cruise control. Automatic cruise Dami control. insekto sa Si Tita Roro may cruise control din yun. Yan, cruise control. Tapos yuyuko lang akong ganyan, hindi na ako naggagas. Good morning Pangasinan. Woo! Peace out Pangasinan. Good morning. Mga mukha, welcome to La Union nga pala. Time check ngayon, alas 6 ng umaga, 6 AM in the morning. Nandito tayo sa La Union. So let's go, tuloy na tayo sa biyahe. Bali dadaan tayo ng Baguio, Cannon Road ang dadaanan natin. Pero bago tayo magpatuloy ay magsusuot muna tayo ng karagdagang damit. So maglo-long sleeve ako sa loob, kasi dito pa lang sa La Union nangangatog na ako. Paano pa kung makaahon kami ng Baguio? So magdadagdag ng damit. Tapos eto, malapit na kami sa aming unang first unang first stopover point namin ni Tita Roro dito sa Shell Rosario La Union. So dito kami nagpapalit ng damit, dito kami nagme-merienda or almusal. Dito na rin kami mag-aalmusal ni Tita Roro ng tinapay. Ibaon akong tinapay. Lumalakas Tita Roro, konti na lang. Tangina yan na yung Shell oh. Bumubuhos pa. Yan na yung Shell yun. Ito na yung Shell eh. Oh, 300 kilometers, 500 meters pa. 500 meter Shell. Sumakto yung ulan. Ito na, nandito na kami sa unang first stopover. Tapos umulan. Yan na. Ito na. Yun, tatabi na ako. Alibak. Ito na. Wala masyado Ano yun? Anong nangyari sa ulan? Ito na, nakarating na tayo. Dito wala na. Dito wala na, ang galing Woo! Ito na, first stopover point namin Tita Roro nga pala. Ito na nga pala kami ni Tita Roro sa aming stopover point. Ito ang Shell Rosario La Union. Let's go. Bali sa Cannon Road kami dadaan. Ayan mga mukha, bali tuloy na kami sa biyahe ni Tita Roro. Bali Baguio nga pala kami dadaan. So dito kami sa Cannon Road dadaan. So pag kumaliwa ka dyan, papunta ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. Tapos Marcos Highway, pwede rin doon. Dito tayo ngayon, papunta to ng Cannon Road. So bukas na to ngayon, para sigurado. Pero bukas na to, marami nang nakadaan dito na galing Baguio, or marami nang nagbagyo na nakadaan dito ngayon. Magana-clearing na yung mga dating landslide. So maganda panahon. Ayan medyo mambun lang kanina yung pagpasok namin sa La Union Welcome Mart. Tapos nakapagpahinga na kami dun sa Shell Rosario La Union. Ayan, umaraw na. Maganda na yung panahon. Thank you Lord. Kasi napaka-struggle ng ulan sa Baguio. Kasi bukod sa malamig na nga, uulan pa, di ba? Okay na yung makapal yung pag, pero huwag nang uulan. So ayan, patuloy na kami. Magpapatuloy na kami sa biyahe ni Tita Roro. Bali, nasa likod ko lang si Tita Roro. Nakapag-power nap na yan. Isang oras ka din, no? Naka 30 minutes or naka 50 minutes ka rin siguro. Power nap.
Let's go. Ako ang walang power nap. Ayaw, doon naman tayo sa ano, sa Lion's Head. Dire-diretso lang yan. Mamaya ka na mag-waste. Ako nang bahala. Sunod ka sa akin, ha? Let's go. Ayan, papasok na tayo ngayon sa Benguet Province. Let's go. Ganda, oh. Push, 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 push. O, diba? Ayan, mga kabuka, nandito na naman nga pala kami ni Tita Ruru. First time ni Tita Ruru magmotor papunta ng Baguio. Halika, Tita Ruru, lapit ka. Pwede kaya mag-picture dito? Dito? Huwag dyan. Pipicture lang. Tabi ka sa akin dito. Yan, dyan ka, yan. Photo ops. Welcome to Baguio City, mga kamuka. At nakasama natin ngayon sa ride na to si Tita Ruru. At nagmotor siya. Kasi dati inaangkas-angkas ko lang siya. So ngayon nakamotor siya. All good, successful. So ngayon kakain lang kami dito sa Baguio City. Meron kaming pupuntahang restaurant. After namin kumain is dediretso na kami ng Atok papunta ng Sagada. So mga 14 minutes away pa. So nandun siya sa pinaka Baguio City. Stop over muna kami dito sa Baguio City bago magpatuloy sa Sagada. Dito kami sa Kamayan sa Gansa. Order kami ng ano to, nakakaldero ba? Tsaka ano, butter chicken half lang. Bali, ang aga ng lunch natin, ano oras na? Alas 10 pa lang yata eh. Mag-alas 10 pa lang, magla-lunch na kami para tuloy-tuloy na yung biyahe namin. Let's go! Kain muna kami dito sa Baguio City. Mga kamukha, nandito nga pala kami sa may Burnham Park. Ito nga palang area na to. Ito yung ginagawang night market. Bali, food bazaar to paggabi. Ayan o, Tiong San, tsaka yung Hotel Venice. Ayan yung mga makikita nyo dito pagkagabi. Paggabi, bawal na dito mag-park kasi puno na to ng tao. Tapos, dito tayo nagpo-food trip, di ba, Mi? Dito ba yun? Oo, dito yon. Yung maraming tiyangge. Tapos yan, yung kalsada na yan, nagiging tiyanggian na yan. Yan na yung night market na tinatawag. Sa umaga, so pag gandong umaga, parking lot pa siya. 10 pesos succeeding. Magkano? 35? Dalawa kami, ha? Oh, same lang. Magkano daw? 35? 35 na. 20. Mura naman. 20 lang dito ang Ito, may barya ka dito. Asan? Ito. 20 mo. Ah, okay. First 2 hours, 20. Thank you. 20. Ate, salamat. Mag-gloves lang ako dito. Ayan mga mukha, bali paalis na kami dito sa Baguio City. Papunta naman kami ng Atok, Benguet ngayon. Ayan, SM City, Baguio. Ayan, nasa harap lang natin. So, Right. mula rito sa Baguio City ay meron tayong 1 hour and 44 minutes bago marating ang Atok dun sa may Mount Olis. So let's go, samahan nyo kami ni Tita Ruru. So nag-early lunch lang pala kami dito sa Baguio City ni Tita Ruru. 1 hour pa kami bago makarating ng Mount Olis viewpoint. Maghahunting ulit tayo ng patatas. Yun, maghahanap kami, baka may nalaglag na patatas. Yeah. Ingat. Wow, wow, wow. Gedli lang, ha? Now, Gedli. pa namang busina. Sige lang, gedli ka, ako mabusina. Tignan natin, baka may patatas. Nakarami kami ng patatas dito eh. Parang ano ata yun, 10 piraso. 10 pirasong patatas yata yung napulot namin ng mga nalaglag sa truck. Di ba, malaki pa yun, no? Oo, isa jumbo eh. Kaya na mag-ano eh. Kaya na Magkaldereta. kaldereta eh, kahit 10 piraso lang eh. Ang ganda, kasi nakakatakot. Ang ganda nga oh. Ayun oh. Rock shed. Alright.
Ingat ha, ingat. Ay, ayan na, yung may bato. Ito na nga yun, may mga batong formation na ganyan, no? Ahon ng ahon yan. Hindi dyan, ah. Ah, tama, dito na ba to? Ay, gagi, ito na ba bagong daan? Oh, ito na yata. Gagi, hindi na ako pamilyar, ah. Ito na nga yata, ito na. Gagi, tarik, full throttle mo, full throttle mo. Mga full throttle na to. Sige, pagapangin mo lang, gapang yan. Gapang yan. Grabe, ang tarik nun. Dito tayo, gilid lang. Gilid, gilid. Matarik eh. Ito na yata yung pinakamatarik na ahunin natin. Parang bagong daan yun, no? Ito? Oh, bago yon. Bagong gawa yon. Kasi dati parang hinuhukay-hukay pa lang yun eh. Oh, bagong dawa nga yun. Naalala ko yung daan na yun. Wow! Wow, 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 amazing. Mapapaw ka na lang talaga rito eh. Wow! Huwag kang tumingin dun sa kaliwa. Baka mawala ka sa line mo, sa linya. Mawawala ka sa linya mo kasi na-amaze ka dun sa tanawin na yun, no? Wow! Wala ka na lang ibang masasabi talaga kundi wow. Ingat ha, ayan o, tarik niya no. Full throttle lang na ano ha, dahan-dahan. Yung control lang, control. Control. Ano, kaya? O, dahan-dahan lang, control. Sa tabi ko. Ayan mga kamukha, magpapagas nga pala kami dito sa Atok. Dahil 1 bar na lang si Tita Ruru. Napakalamig dito. Pag-isahin nyo na po. Tapos ito din po. Oo, isa na. Magkano? 381.40. Oh, ano lang, 48. hindi ko pinasagad eh. Hanggang limiter lang. Ito na nga pala yung Halsema Half Tunnel mga kamukha. Half tunnel. Oo, Halsema Half Tunnel kung tawagin. Bakit half tunnel? Kasi kalahati lang siya. Kaya nga half eh. Ayan o, tignan mo. Tignan nyo, ayan o, half lang siya. Ha? Nag-ano natin yan? Oh, Halsema Half Tunnel. Ang cute. Alright. Hindi pa ba to yung highest point? Hindi pa. Pero ang daming humihinto oh. CCI sila. Kumakain. Dito tayo sa kabila. Sarap kasi mag-ano dito. Mag-stop. Lamig. Ayan mga kamukha, dito nga pala yung papunta sa Mount Olis. Olis ba yon? O Mount Olis. Grabe, napakalamig. Ang ganda oh. Mount Olis, wala ba? Sakura. Walang nakalagay. Ayan oh, mga ano na yan oh, pechay. Pechay ba yan? Leaders, transient. Diretso lang? Diretso lang eh. Grabe, ang lawak na farm nito. Pinakatok-tok na to ng Atok. Grabe, napakalamig dito. Paano nabubuhay yung mga tao dito? Ay, grabe. Gagi, napakalamig ko. Naninigas na yung ano ko, kamay ko. Mga sanay na yan sila eh. Grabe. 5 minutes away. 5 minutes away. Left dito. Grabe, nandito kami sa tabi lang ng farm. Ayan lang yung mga tanim oh. Ayan lang yung tanim mga kamukha. Ayan lang mismo sa gilid. Grabe, napakaganda. Hindi na to naabot ng drone ko ah. Ayan mga pecha yung baka makabili tayo kahit isang piraso lang. Panghalo natin sa nilaga. Kanan. Ba't wala siyang ano, Sakura yung nakalagay? Walang sign ng Mount Olis. Grabe, iba dito. Hindi, napakataas. Grabe na. Focus ha, focus, focus. Ito na yung mga taniman nila oh, ayan oh. Ito nga pala yung Mount Olis mga mukha. Nag-uusok na yung bunganga ko. Lipat tayo sa kanan na side. Sa kanan na side, lipat tayo.
Push, full throttle mo. Full throttle mo ha, para umahon ka. Medyo nabibitin eh. Ay, ito na yung Mount Olis. Ito na. May mga bisita din oh. Ito. Entrance. Ito na ba yun? Taka lang ha. Ito na nga siguro. Welcome. Ayun, ito na nga. Baka hindi dyan yung Saan po parking. parking? Pwede po doon. Magkano po entrance? Okay po, kahit sandali lang naman po, magpipicture lang. Sige po. Ayun. Tayo ni wala tayong paglagyan dito na lang pa medyo kita. Yan. Jeff Media sa Mount Olis. Alright. Sobrang ganda dito mga mukha. Ayun na. Ayun na, nagkukulay orange na dun oh. Ayun, may mga tanim sila dito. Dami. Sobrang sipag ng mga taga-Atok magtanim. Dito na kami sa Mount Olis. Napaka-solid dito. Gusto kong masubukan nyo ditong pumunta. Hindi yan magsisisi. Sulit ang 100 pesos nyo dito, promise. Di ba, Tita Ruro? Oo. Solid din yung hingan. Sabi lang, solid din daw yung hingan. I'm on my way home to where I belong, to be with the ones I love. Gonna make my way for this holiday, to celebrate and spend some time with the ones that I love, the ones that I think of when I'm so very far, so far away. What more can I say? Just take me to that state of mind. We'll have a good time and good cheer. Ooh, Christmas is already here. Time is family's treasure. Nothing lasts forever. No, Christmas is already here. When I walk in the door, this feeling I can't ignore. I see people I haven't seen in so much time, but in the meantime, I hear laughter and I see the light. Ito nga pala ang bayan ng Atok Benguet. Ang kasaysayan ng Atok Benguet ay nakaugat sa katutubong kultura ng mga Igorot, kilala sa malamig na klima, mga bulaklak, at pagiging salad bowl of the Philippines. Isang mahalagang bayan sa Benguet na naging munisipalidad at tanyag sa tanawing bundok at bulaklak, na ngayon ay isang sikat na destinasyon para sa mga turista. Naging probinsya ang Benguet noong 1899 sa ilalim ng First Philippine Republic, na may mga bayan tulad ng Atok na unti-unting nabuo at naging bahagi ng lalawigan. Sa paglipas ng panahon, naging sikat na lugar ito para sa mga dayo dahil sa magandang tanawin at malamig na panahon, na may mga atraksyon tulad ng flower farms at mga matataas na bahagi ng Pilipinas. Lumubog na yung araw. So, pabalik na kami dito. Lalakad na kami. Pagbiyahe naman kami papunta ng Sagada. Mula rito sa Atok. Siguro mga 2 oras. Ayan mga kamukha, bali pababa na kami dito sa Mount Olis. So, dito no? Tama. Pababa na kami dito sa Mount Olis. Medyo nalilito pa nga sa daan kasi walang signal. Mount Olis, parang mali. Tama ba? Tama, ayan. So ito kung nakikita nyo, uy grabe, namumula pa rin oh. Oh, baka malaglag kasi ako eh. Pakita ko sa kanya sana yung langit eh. Namumula. Grabe sunset dito sa Mount Olis. Parang nakatakda talaga yung yung sunset dito. Talagang pag magandang panahon, solid talaga. Ayan, bali ayaw pa gumana ng Google Map namin ni Tita Ruro. Pero ang biyahe talaga namin ngayon is papunta na kami ng
Sagada. So dalawang oras pa yon to tatlo. So night ride going to Sagada to. Medyo difficult kasi malamig. Pero kakayanin naman, nandito na kami. So nandito kami sa Atok ngayon, papunta ng Sagada. Time check ngayon is alas 6 ng gabi. Rough road, dahan-dahan lang. Alas 6 ng gabi. Solid. Mount Olis. Dito na namin inubos yung buong hapon namin. Kasi grabe talaga, ang ganda ng sunset eh. Bukas sa Sagada naman tayo. Papakita ko sa inyo bukas yung ganda ng mga tourist spot sa Sagada. Ayun mga kamukha, nandito na nga pala tayo sa highest point. Second highest point lang. Kasi yung first is Ito, yung may patatas nasa eh. Tinok. May patatas dyan? Ano yun, maliliit ka lang. Huwag na, may dala tayong maling. Dali-daling natuloy ng maling. Bukas tayo babanat. Sige, sakay. Paalis na kami dito sa highest point mga kamukha. Meron pa kaming kulang-kulang mga 2 to 3 hours na biyahe papunta ng Sagada. Atras. Yan, kaya banti na lang. Okay. Ayun o. Patatas. Tukod mo lang yung tukod mo lang yung paa mo. Ayan, may rough road pa kang ganito. Naku, mukhang matindi to ah. Tukod lang mi ah. All goods? Ganto oh. Preno, harap likod. Gayahin mo ako. Baba mo yung upo mo, baba mo yung upo mo. Grabe, challenging yung daan. Ewan ko ba't dito dumadaan. Matarik, sobra. Tarik oh. Preno ah. Grabe, ito na yata pinakamahirap na madaanan ko. Preno, tukod. Grabe, sobrang tarik. May preno, wag mong bibitawan. Preno, harap likod, wag mong bibitawan. Todo yung preno. Yung preno, sayad mo yung paa mo. Grabe, hirap nito. Sayad mo yung paa mo ha. Hirap nito. Sayad mo yung paa mo, sayad mo, slide mo lang, ganito. Preno, todo. Sobrang tarik nito. Control. Dito, okay na dito. Ako. Si Ruru. Sobrang hirap nito. Di ko nga alam ba't dito tayo dumadaan. Tama kaya to? Tama to? Hindi na natin. Hindi dito. Yun nga eh. Teka lang, tigilid muna natin dyan. Sobrang hirap na ito. Op. Okay, ako gagawa para. Hindi ata to ang daan. Babalik tayo. Ang tarik niyan.
Sa center stand muna kita dito ha. Relax, relax. Ito nakadaan dito. Sana kayanin ng patio. Grabe. Grabe tarik nito. Sana kayanin ng patio. Sana kayanin ng patio. Kaya naman. Kaya naman. Kaya naman ahunin. Tas babain kita. Akyat ko na to para kasi hindi kita paglalakarin eh. Unahin ko yung motor mo. Hintayin mo ako dito. Ito si center ko to ah. Oh, yung bag ko ah. Mali yata tayo ng nadaanan. Huwag mo patayin yung makina. Iaahon ko na yung motor mo kasi yung mahirap yung pag-ahon mo eh. Wala man tao dito eh. Grabe, hindi sa amin tinuro yung daan, no? Dito kasi dumaan yung van. Kasi nito. Sana kayanin na ng patio. Kinaya naman dun eh. Kaya to, kaya. Pero grabe. Yung lusong na to sa mga trail ko lang na ano to. May ahon ko lang to ah. Grabe, hindi kaya oh. Hala, hindi kaya. Hindi kaya. Tara lang, hingi na tayo ng tulong. Tara lang, baka magasgasan yung patio. Atras natin. Paring ko, hingi na tayo ng tulong. Alayan mo ha. Kailangan nito itulak. Hingi tayong tulong doon sa nagpapagaw. Hindi tayo in-inform. Ayusin ko. Gagi, hindi kaya. Baka matrap tayo dito. Ang hirap ahunin yan. Kahit palakad, ang hirap. Hintayin mo ako dito. Hingi akong tulong sa taas. Okay po. 1, 2, 3. Go po. Tarik. Oh, dalawa na yung nagtutulak sa akin. Hanggang dito sa damo kaya. Up. Preno. Sige po. Ayan, dahan-dahan lang po. Ligaw kami. Sobrang tarik. Kaya na kaya dito sa sakyan, kuya? Kaya na to? Medyo bitin, kuya.
Dito tamang daan, no? Salamat kita, kuya. Grabe. Grabe. Grabe yung dinanas ko. Grabe. Binigyan na lang namin ng tig-100 sila, kuya, yung nagtulak sa amin kasi abala rin sa kanila yun, di ba? Saka ayaw rin nila magpabayad eh. Ayaw nila magpabayad pero syempre, di ba? Oo, Ayaw talaga ni kuya effort din kasi. magpabayad yung tumulong sa amin. Pero kung mapanood mo man to, kuya, maraming salamat. Ayaw matanggal ng moist. Baka nga din eh. Buksan ko na yung visor. Grabe. Mamaya balitaan ko ulit kayo, mga mukha, pag nakapag-transit na kami. Grabe lamig dito. Woo! Kumain na nga pala kami dito sa Lemons Restaurant 24/7. Lemons Lodge downstairs. Meron din silang lodge, oh. Dito naman sa kabila, tanong natin. Parang hindi ko trip yung lodging dito sa baba. Tao po. Magkano po ang kwarto sa hanggang mamayang madaling araw lang? Yung kahit wala pong aircon. Ay, wala talagang aircon. May own CR lang, may own CR. Yan mga kamukha, bali palis namin dito sa transient na tuluyan namin dito sa ano nga ba lugar to? Basta dito sa crossing papunta sa Gada. 500 lang pinagbigyan kami. Babiyahe na kami ngayon. Let's go, wait lang. Ayan mga kamukha, bali magpapatuloy na kami sa biyahe. So dito nga pala yung daan papuntang Tino, kanan, Central Kabayan, kanan. So dito kami diretso kami papunta ng Sagada. Time check pala ngayon, mag-aalas 5 ng umaga. Nag-transient muna kami dito sa anong bang lugar to? Baguio. Transient namin kasi kagabi sumobrang pagod namin dun sa yung pagkaligaw namin. So mas pinili na lang namin ipahinga na lang muna bago kasi si Tita Ruru, syempre hindi naman robot si Tita Ruru. Estimated time nito mga sunrise alas 6 na sa Sagada na kami. Sarap ng morning dito sa Cordillera. Sobrang challenging mag-ride dito kasi syempre bundok yung mga dinadaanan mo. Wala ka sa syudad. Ito lang yung mga time na madadaanan mo yung syudad, pero after nito is solo mo nang babaybayin yung kalsada. Kaya syempre challenging yun. So let's go. Wala pang magandang viewpoint pagka tatakpan mo ng mga kabahayan lumalapit na tayo dun. Grabe, paano kaya pag pumasok tayo dyan, mabalot tayo ng hamog. Ayan grabe, lumulusong kami mga kamukha. Tapos tignan nyo, alalay lang mi sa preno grabe, nababalot ng Sea of Clouds yung kabundukan ng Cordillera. Good morning, Cordillera. Stop kami dito. Nagwiwi break lang kami dito. Kasi nakakailang ihi na talaga sobrang lamig ba naman. Parang Silent Hill Tingnan yung mga mukha nababalot. Yung Mother Nature nababalot siya ng ng fog. Mother makikidaan lang po kami, Mother Nature. No. To Sagada. Dito na tayo. Tinibag yung kalsada. Ginagawa yung kalsada dito. Dantay Elementary School. Ayan ang palatandaan. Picture tayo guys. Ayan, Sagada, Mountain Province. Picture mo ako. Ganda ng panahon dito sa Sagada mga kamukha.
Oh, good morning Sagada. Welcome to Sagada mga kamukha, Sagada Mountain Province. Sagada. We are here. Wow. Oh, we are here in Sagada mga kamukha. Tignan mo dito, sa side na to. Ingat ha, baka may kasalubong. Wow! Naarawan Picture din. doon. Talaga. Ito, yan. Ito ang welcome sign ng Sagada. Yan. Muli Gusto tayo ko yan. nakarating mga kamukha. It's nice to be back here. Paharap o pa welcome to Sagada. Baguhin ko. Okay. Kaya dyan kitang-kita yung Sea of Clouds. Kaso wala na, ubos na. Tignan mo yung yung bato, natabtab na. Parang to, kinakain na yung lupa na yung simento, no? Ah, grabe, naputol yung poste, oh. Grabe naman yung dito. Yung hangin ng bagyo, no? Ayun na, ito na yung bahay na nakabaliktad, Mi. Ah, okay. Yun, oh. Diyan nagpipicture, eh. Tara, dito muna tayo. Bros, Inasal, Sagada. Oh. Solid din eh, no? Akala ko wala na pang rice. Di naman lang kumain ng iba. Mabilis to lalamig. Kain na. Let's go. Nakakain lang namin dito sa may sikat na nakabaliktad na bahay. Sarap din ang foods nila. Di ba, Tita Ruru? Sarap din. Okay Di din. maalat. Di maalat. Yes. Wala kami ng pinaka-town proper of Sagada. Ano to? Ano yan? Jar? Beeper? Ko alam ba? Or Tita Ruru nga pala, nasa harap. Transient. O, ingat ah. Uy, ganda ng bahay sa taas na yun, oh. Talaga naman. Kahit saan ka lumingon dito, napakaganda. Sige, Roadway. mo na. Tara na. The House of D. So, meron na kaming kausap na transient dito. Pupuntahan na lang namin ni Tita Ruru. At magkano? 1, 2, may CR na daw sa loob ng kwarto. 1,000. May wifi pa. May wifi. 1,000 parang yung CR niya is parang sa labas, no? Ano yun, 200 lang in difference. So magano ka na, di ba? Yung may CR na. Para hindi ka nalalabas-labas, parang CR. Napakadaming dito, transient. Ayan, ang lalaki, oh. May mahal, may sakto lang. Meron ding mura lang. Katulad nun sa amin, mura lang. 1,200 per night. Para sa amin goods na yun kasi sa iba naming napag-anuhan transient, mahal eh. Ano to? Mahal, tapos di naman maganda. Ito na nga pala yung Sagada Sagada Coffee Church. Shop. Sagada Church and then Sagada Coffee Shop. Ano mo Wow. Pinapay. Mga legit na coffee siguro. Alright. Tanulog. Hindi ko maano yung mga salita nila dito. Pero diretso lang yan, Mi. Yan. It's Friday morning. Good morning mga kamukha. Oh, may Hello. makabilihan. Yes, sir. Sige. Okay. Pwede natin balikan. Malapit lang naman yan eh. Nandyan lang yung sentro niya, no? Meron pa doon. May mismong market pa talaga yata sila dito. Oh. May gas station din Ayun, dito. oh, may mga meat sila. Ayun, oh. Pag ba na mamaya, pwede tayong bumalik. Ano yun? Baboy. Napansin ko lang yung Cordillera is since wala silang dagat,
Bihira sila makakain ng isda dito. No, yung kanina, nakita natin yung isda doon, ang Oo. laki. Usually, baboy or baboy ramo or At kambing, kung ano-anong meat ang nakakain nila yun dito. na, malapit na tayo sa sentro. Sa seafood, Sagada, medyo sabihin. madalang sila sa seafood. Lemon. Ayan mga kamukha, nandito na nga pala tayo sa nandito na tayo sa pinaka town proper ng Ano Sagada. kaya yun? Eto na yon. So left, nakita ko left, di ba? Oo. Ayan, sa dinaanan ng van. Ayan, welcome to Sagada mga kamukha. So pupunta na muna kami sa transient naming kausap dito. Ayan. Wait lang, doon pa banda yun. Welcome to Sagada. Kamukha, bali step 1 dun sa tourist information. Sunod, magbabayad ka dito. Step 2. Step 2 payment. Tapos, step 3. Step 3. Doon kay kuya. Next batch na ko. Ayan. Okay po mag-video dito or bawal po? Okay lang po. Ay, sarap. May kopya na po sila. Always hawak po natin yan, ma'am. For sa mga sites po natin pinapakita yan. Okay. Ito po, para may kopya po tayo sa brochure. Sa mga sites daw yun. So, anyway, magandang hapon sa atin. Yung orientation po natin, naka-base din po siya dito sa brochure po natin. Which is, sa likod po niyan, we have the few reminders on what to do in Sagada. So anyway, yung kopya isa inyo, pabasa na pag may time po tayo. Nasa likod. Sagada Country. Doon sa taas. Akit tayo. Let's go. Okay lang kaya mag-video rito. Ganda. Sagada Museum. May extra. Ito yung gawaan. Karating po kayo? Opo. Sige, maupo tayo dyan. Dito tayo maupo. Do not touch. Kayo lang? Dalawa lang po. And welcome po sa Pottery. I'm Ardeth. Hapon pala ngayon. Sorry. I'm Ardeth. I'm one among the workers here. Ang workshop na ito ay nag-start noong year 2000 kay Archie Stapleton. Anak po siya ng American missionary na lumaki dito noong 1960s. Nakita niya ang potential ng ating local clay at saka local soil for pottery production. Kaya nang pumunta siya ng States, nag-aaral siya ng pottery master na yun. Then bumalik siya dito noong year 2000 to teach the Sagada people as an alternative livelihood. Kung sinasabi natin may potential ang ating local materials, hindi po ibig sabihin yan na pwede kang kumuha kahit saan mo gusto and then dalhin dito, pwede na siyang maging pack. Around Sagada, mag-scout muna kami ng pagkukuhanan ng clay na hindi kami nakakasira sa environment at walang magagalit sa amin. Kung may nakita po kayong maganda, we haul that clay, bring them here, soak them in water for a few weeks, sasalain ng 2 beses hanggang makuha namin ang consistency of fineness sa katulad nito. Pagkatapos po ng pagsala, very watery siya, kailangan po namin siyang i-drip dry for 3 to 4 months. We age it for at least 3 weeks before we can use it. May 3 klase po ang pottery. May earthenware, stoneware, at saka porcelain. Earthenware, so low fire. Yan po yung ginagawa nila sa vegan, yung mga paso, yung mga lutuan po. Ang stoneware at saka porcelain, mataas ang luto nilang dalawa. Ang ginagawa namin dito, stoneware, maabot namin ang temperature na 1,300 degrees Celsius. I'm centering the clay with pressure from my both hands and I have to go with the speed of the wheel. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may it be a vase, a bowl, or a mug, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin. For that's the basic shape. To do the cylinder, we put a hole in the middle.
Widen the hole by slowly pulling the clay towards the side. Dito naman po, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together. And then dahan-dahan ko siyang iangat sa taas. One more time. Kamay ko po ang nagko-control sa clay. Hindi po ang clay ang nagko-control sa kamay. At kung inaangat natin to, kailangan natin siyang dahan-dahan. Hindi natin siya binibigla para hindi siya ma-off-center at hindi mag-collapse. So this is our cylinder. Ito pwede na itong maging pot. Hawakan ng luwad. Yakapin mo. Dalawang hinlalaki sa gitna. Push it downwards to make a hole. Push, push, down, 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 then widen. Tama na ang tusok, buka mo na lang. Dalawang hinlalaki sa gitna, and then buka. Paghiwalayin mo ang dalawang hinlalaki, hatakin mo ang clay papunta sa gilid. There you go, you're doing it right. Slowly remove your hands. Okay. Now, may I hold your hands? We're going to do the cylinder together. May I? Dito, sa loob ang isa, sa labas ang isa, magkaharap sila dapat. Relax lang, wala munang pressure, ang tigas ng kamay, relax lang, and then slide up. Isa pa. Mas matigas ang kamay ko. Relax, and then slide. Wala munang pressure. There you go, that's your cylinder. Yan pwede na siya maging baso. Pero hindi baso. Ang gagawin mo, ang beginner shape natin ay mangkok. 4 na daliri sa loob, here at the very bottom. 4 po, huwag ipilantik ang isa. Tulak mo siya palabas, then dahan-dahan aakyat. Hold at the top for 2 to 3 seconds, slowly release. Okay, isa pa. Ang galing. Isa pa. Paano po? Tulak mo palabas, at the very bottom please. Push, push, push muna. Sige pa, push pa, push. Push, and then slide up. Up, up, up to the tip, hold at the very, very top, release. Okay. Ay, huwag ka nang magtusok. Tulak lang. Ay, tulak lang. There. Sorry. Tulak mo lang dapat. Kasi kapag magtusok ka pa dyan ang magtusok, mawawalan ka ng base, butas na yan. Maninipis na siya. Butas, mabubutas talaga. And then slide up. Slide. Sige, slide mo man. Up, up, up to the very, very tip. Hold. Pwede na yan sa sinigang. Sinigang. Galing. Hindi na sa sinigang. Ang galing. Nakagawa siya ng... Wait. Dalawang hinlalaki sa gitna. Pasok. Push it down. 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 Skip pa. Down. And then widen. Buka. Buka. Dahan-dahan lang ang pagbuka. Sige pa. Ibuka mo pa. Slowly remove your hands. Tama na yan. Ah, sorry. Yan. Ngayon naman, pahawak ng kamay, gagawa tayo ng cylinder together. Relax ka lang. 4-4, magkaharap. Relax. And then slide. Ang tigas ng kamay, sir. Relax lang po muna. Teka lang. Alisin natin yan kasi may air bubbles siya. Yan. And then slide. Slide. Wala munang pressure. Just slide up, slide up, slide up to the tip. There you go. That's your cylinder. Wow, Out of the cylinder, you are going to widen that into a mangkok. Okay? Yes, So, 4 na daliri sa loob. Pinakailalim. Pinakailalim. You are going to tulak. And then, dahan-dahan aakyat. Hold at the top. Release. Isa pa. Wow, galing. Isa pa. Isa pa po, ganun po ulit. Yes. Tulak. Tulak. Longer and stronger sa bottom kasi mas makapal. Dahan-dahan naman, sir. Bilis mo di. Tulak. Akyat. Akyat. Hold. Release. Ang galing. Ang bilis Bengkong. mo, tumatakbo ka. Eh, syempre, hindi mo hinawakan sa taas. Bengkong Yan. yung gawa ko. Tulak, Bengkong. tulak. Tulak. Tulak po. Palabas, palabas. Palabas. Ayan. Para naman mabuntis sa baba. Dahan-dahan ang akyat, akyat, akyat. There you go. Yun. Yeah. Pwede na yan sa ramen mo. Pwede na sa sinigang.
Nakagawa na ako ng pangsinigang. Wait lang. Diyan na. Salamat po, te. Opo. Ayun, nakapatry na kami ng pasok. Pasok Hey, tayo no, dito. yung mga gawa nila. Saan? Nasa taas. Oo, ano? Ayun, oh. Ay, yung finished product doon. Ito parang ano, Production area. semi-production ano. Ang galing. Ay, may mga ano, parcel. It's a long story. Ayun. Ito yung gawa, ano. Mga gawa. Doon, may ano. Pwede kaya dito. Ayun. Ayan, baba na tayo. Thank you po. Ayun, nakatry na tayo ng pasok. Ito yung finished product. Okay. Ito, kapihan. No? Ganda. May salita, naririnig ka din dito. Salita kami. Hello. Sige. Hi. Saan mo daw nakita dyan? Baso. Sakada. Wow. Ang galing. First time ko lang Ako mag-pottery. din eh. Sila Demi, Worth it inaaya ko naman mag-pottery experience. kaso ayoko kasi. Ito. Dilig. Ingat Hindi tama ako o makabasag. marunong. Ito kapihan oh. Pag nabasag mo daw, masasarap yung kape pag babayaran ito mo. daw ginamit So, nyo kasi basag mo, may bayad additive mo. flavors. so wow. Grabe no. Ito na yung, ganito na yung kinalalabasan. Tingnan nyo, parang glass na rin yung kinalalabasan. Ito, pantsaa lang oh. Oh. Meron silang ano dito, basag mo, bayad mo. Kaya okay lang mabasag, babayaran mo. Pasok tayo dito, may taas pa. Yun, tapos na tayo. Ha? Bibili Diyan ka naman din? tayo. Gusto mo din? Merienda. Gusto mo din? Bibili Nang, ako isa. nang alin? Yogurt. Oh, hati tayo. Hindi na, okay na ako. Ano, titikman ko lang. Alright, tapos na kami. Ganda dito. Sabi mo, tatry natin tong ano. Ang ganda dito. Tatry natin tong yogurt nila. Wait lang, i-ano ko. Hello, nandito na kami. Tipat kami ng spot. Saan to? Sa Sagada Pottery. Yeah. Bali, paalis na kami dito sa Sagada Pottery. Sakay ka namin. Yan, kaway ka naman, Tita Ruru. Hindi nagsasalita si Tita Ruru. Ano siya, shy type. Ayan mga kamukha, bali ito, kagagaling lang namin dun sa Sagada Pottery. Napaka-solid nung experience. Kahit isang beses lang is na-testing namin yung kung paano paano nila ginagawa dito yung mga paso. At saka yung history. Oo, kinuwento ni ate. So kasama yun sa package, yung pagkukwento nila ng history sa nagumpisa itong pagpapottery dito sa Sagada. Ayan. Ganda dito. Ayan. Ang sabi ni Gilmar, maganda daw camp dito sa Camp? Sagada. Oh, parang ito, campsite to. May Ano campsite to? daw. Tignan nga natin to. Ganda yun. Ang ganda, Baka no? yan yun. Pag ganyan yung rancho. Ito, basahin mo. Ayan, oh. Damayan House of Soul. Tribal Transcend House? Art Center. Hindi yan. Hindi yan, House of Soul. Transit House din siya. Ground Events. House of Soul. Wow. Tignan nyo ito mga kamukha. Solid nito ha. Doon tayo sa isa pa. May spot doon eh. Ayun. Sarap ng hangin dito. Solid. Ayan ang pinaka-town proper ng Sagada. Dito tayo. Wow! Napakaganda nun mga kamukha. Papakita ko sa inyo.
Ilipat ko lang ng pwesto. Baka kami. Ayun, Dali. ganda. O baka ika-counter elevate ko yung ano. So pakita ko sa inyo mukha ano yung nasa likod ko. Wait lang. Ayusin ko lang kasi hindi siya pwedeng. Yan, para balance. Oh. Mga kamukha, ang ganda dito. Ang ganda dito sa side na to. Magpapalipad ako ng drone para makita nyo kung gaano kaganda. In 1, 2, 3. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Ang Sagada ay isang bayan sa bundok ng Cordillera na may mayaman na kasaysayan bilang taguan noon pa man. Kilala ito sa kakaibang kultura ng mga Igorot, lalo na sa mga hanging kapens at tradisyon ng panagapoy. Nananatili rito ang tradisyonal na pamumuhay at kultura dahil sa pagiging liblib nito na nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bisita. Tayo makakainan. Ayun o, sa baba meron o, ayun o, lutong ulam nga lang. Baka may CR dito, nahihina ako. Tingnan. Dito. Ayun o. May mga silog rin yata dito. Yan. Lakad. Ano bang kainan? Yan o, dyan sa taas. Ang kailangan na natin dito. Dapat pala nagmotor na lang, no? Tapos diretso parking. Parang mas maganda nga magmotor. Good morning mga kamukha. Kamusta kayo? May activity kami ngayon, may hiking. Ano yung pupuntahan natin? Bro? Marlboro. Yung kasi yung sigarilyo, Marlboro Hills. Marlboro Hills daw. Tsaka ano yung isa? Blue Soil. So ayun, mag-hiking kami. Sabi, nasa 30 to 40 minutes daw yung hiking namin. Tapos nakapanood ko sa vlog mula dun sa Blue Soil papunta dun sa Marlboro Hills. 2 hours na hiking or lakad. So mapalabang kami nito. Wala pa kaming almusal. So ayan, alas 3:30 na yata ngayon. Tapos hinihintay na lang namin dumating yung magpipick up sa amin dito na tour guide namin. Pakita ko sa inyo mamaya yung kaganapan doon. Let's go. Ayan, dito na kami Tita Ruro. Sobrang lamig. Time check nga ngayon Tita Ruro. 4:05. Pakita mo 4:05 ng madaling araw. Yung magga-guide sa amin is dadaanan daw kami dito sa may tourism office ng ano to? Sagada. Dadaanan daw tayo dito eh. Nasaan na? Dito na yung service namin. Sabay sila ate. Bonnets. Ay, nakano. Sagat mo kayo, madam. Ay, sabay lang. Sabay lang. Dito Ruro meron din blue. Akin dat yung blue. Atin. Umpisa na. Ito na yung starting point. Umpisa pa lang, nahihina ako. Ako? Mga chief kasi talagang pang-bundok. Huwag kang kapawa. Ayaw pahawak Kasi mapapagod siya. Let's go.
Ang pakisabi lang pag may napagod, pwede tayong magpahinga. Kaya pa lang. Nasabi dito. Oh, huwag masyadong magmadali kasi ina-adapt nyo pa lang ang lakaran. Umaambon ah. Hindi, itong mga Mountain Dew Forest Train, sabi nilang napondo dito sa puno. Pag nahahangin, parang umuulan. Okay. Yes. Oh, yung mga nakachinelas dyan, good luck sa inyo. Ako sunod. Tayo nag-ready ng shoes. Mamaya nakapaan ako. Wag! Sakit sa ulong bato. Oo. Panay limestones pa naman, medyo sharp yung iba. Ako bawal pala magpaa. Kaya sabi ko sa iyo eh, kahit putik-putik chinelas mo, chinelas ka pa rin. Tagal-alkan sa lang ay. Back roads pala yung dinadaanan namin. Mas easy pa itong papuntang Marlboro kasi medyo kalsada, hindi nga lang sementado. Kasi pag papuntang Blue Soil na, panay pababa na yan. Stage 1. Inhale, exhale. Back door. Inhale sa ilong, exhale Back sa roads. bibig para makuha agad. Dito na daw. Thank you. Hamog, kumain na daw tayo. No, we're not. Hanapin natin si ate. May goto kuya dito. Isa pa po. Hindi, mainit ha, mainit. Sa kanila lang. True. True. Oh. Ano nga ulit? Puro ka pa dun. Dito. Oh, walang nakikita. Ano lang. Tayo kanan lang. Palabas na ang Dragon Balls. Si Tita Ruru, ayun oh. Tita Ruru. Hey. You know. Parang Talagaan nga kaya. Ako na ako sa cellphone. ang ganda oh. Kung gusto nyo, pwede mauna sa baba doon. Doon po ba? Sa kabila na yan. Tara, doon tayo. Dahan-dahan lang kayo ha. Opo. Hintayin nyo kami doon. Sige po. Sa taas. Picture ang pagyan. Doon po. Dire, makikita nyo yung daan kasi kitang-kita yung paso. Sideways. Sideways. Sige Sideways. po. Ito pala ang Marlboro Hills dito sa Sagada na itinuturing isa sa pinakamagandang sunrise viewpoint sa Pilipinas, lalo na para sa mga nais makakita ng makapal na sea of clouds. Ito ang pinakamataas na tuktok sa bayan na may 360-degree na view ng mga bundok sa Cordillera. Taas nito. Nasa langit na rin ba ako? Swerte ngayon, nagpakita. Kanina pagi. Kaya nga eh, buti nga kamo nagpakita. Sabi
lang po. Ayun mga makapunta naman kami ngayon ng Blue Soil. Blue Soil. Ayan, ito yung batch namin. Oh. Punta naman kami ng Blue Soil. Medyo madulas. Mawal na naman yung pag. Doon na sa ano, Blue Soil na yung next. Tapilok ako. Sakit? Arte yung kabanbantayan. Nilas kasi yung Dagi sa'yo kama ay nanagad na gawin. ano ni. Ada. 3 minutes, 3 seconds tatahimik kasi medyo late yung response niya. Ikaw nga, sige. Pwedeng testing? Oh, go. Tahimik tayong lahat. Tahimik tayong lahat. Go. Oh, maniwala Meron ka. nga, meron Sabi nga. ko sa'yo. Okay, sige. Picture mo. Isa pa, ikaw nga, ikaw. Tahimik. Mahina ka sumigaw eh. Isa pa nga kaya. Ayun. Bakit sumigaw? Pao? Uy, baka na yun eh. Strike mo eh. Video ba? Okay. Pagkatindi ko kaya na. 1, 2. Meron nga. May nagre-reply. Dahan-dahan na nga sideways. Pag talagang hindi kaya. Side, side. May bakas ng gulong. Ayun oh, bakas ng gulong. Dulas lang. May nadulas ya. Kaya sideways nga sabi ko. Sideways. May bakas dito. Oh! Oh! Ako sa akin. Baka pa rin nakasama rin. Ito, may nadali dito. Ka pa nun, ha? Bigla nagka-picture eh. Ganda rito ha. Kinis na yung gabon eh. Woods. Sideways. Diyan, mauna na kayo dun. Dun. Sideways daw, Tita Ruru. Uy, dandahan. Nagmamadali. Go. Yan, baba. Tapos pag ano. Oo, eh. Nakita ko yun nauna eh. Dito dumaan. Yeah. Ganda, oh. Lamang na tapilok. Lamang tapilok dito. Hindi na pa naman ako sa ganito. Puro dami. Tumba. Tita Ruru. Ay, ay, ay. Mother Nature. Pag nagwe-wave ang mga pine trees, sinahangin ganyan yung ano niya. Tunog niya. Kala mo may fall. Kala mo umulan. Sorry, it's a fault. Ruru.
On timing. Pilit lang tayo ha. Kasi lang nadaanan natin. Dito na kami. Oh, may red Ayun, flag oh. pa. Sa mga pamasahe at ano? Sigurado kang red yan. Color me. Nakarating na kami ni Tita Ruru. May mga kainan din dito. Salad, 8 ng coke ha? 8 ng coke na. Nay, nakinain na. Blue soil. Di tayo may up. Kaya yung unang gagawin natin dahil sa tayo sa Pinoy Baby area kasi pag nagsibabaan yung marami, at least tapos na kayo. Before kayong mag-drone or mag-video. Picture take. Solid. Dito pa madadali ah. Nako, kung Nandito na sa kailan finish line. malapit na, nako, sabi ko sa'yo. Wait lang. Ito ang Blue Soil Hills dito sa Sagada. Isa ito sa pinakasikat na tourist spot dahil sa kakaibang asul na kulay nito na resulta ng natural na chemical, copper sulfate sa lupa. Ito ay isang rewarding sight pagkatapos ng hike mula sa Marlboro Hills na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan. Ngunit nangangailangan ng paggalang at pangangalaga mula sa mga bisita. Kami dito ng Idaruro, Pansit Canton, tsaka ano to? Pancake. Tapos ayun yung blue soil. Bang! Pauwi na kami. Hoy! Nandiyan na si Papa. Saan yun? Ano nakakita ng kalsada? Bahay yun eh. Mukhang nakabalik na kami ng bayan ng Sagada sa pinaka tranche. Gusto nyo makita yung paa ko? Napaputi. Ay, may tinda pala dito. Ayun. Merong ano, gulay.
kami. Yes sir. Pagod. Kaya naman tayo, tsaka tayo na words, di ba? Oh. Sige po. Baba lang po. Kuya, sa likod po kami nakapark eh, no? Bukas po ba doon? Ah, sige po. Tara. And dali naman ibaba niyan. What's up? Connect muna tayo, intercom. Pairing. Dun. Okay, banti ka. Use brake comfort at Oh, sige. Metro 4. Pairing. Pairing na ako. Ako pipindot. Doon tayo sa baba, dito. Kaso pila yan ng tricycle doon sa unahan, no? Intercom connected. Hindi lang tayo lumabas ng gantong oras. Dito nga pala sa Sagada mga kamukha, pag weekend, maraming nagtsatsyangge or maraming nagtitinda ng gulay, tsaka yung mga ganyan, no? Yung parang divisoria type. Tuwing Sabado lang daw yun, sabi ni Tuwing Kuya. weekend. Weekend ba? Sabado lang? Sabi Sabado daw. Every Saturday. Isabelo. Oo. Every Saturday. May mga magtatanong nga pala saan kami tumuloy sa Isabelo. Isabelo Inn and Cafe. Yon. Isabelo Inn and Cafe. Doon nga pala kami nagstay kagabi. Ang bayad doon is 1,200. Meron ka ng sariling CR sa loob. At 1,000 naman kapag walang CR sa loob. Yung parang, ang tawag sa ganon, shared bathroom. Common CR, yon. So ngayon, pauwi na kami ng Maynila ni Tita Ruro. Rekta na tong biyahe namin mula rito sa Sagada. Siguro, sa ano pala kami dadaan? Magbabanawi na kami ngayon. Magbobontok, Banawe, baba ng bababa kami ng tawag dyan, Nueva Vizcaya. Ayun kasi yung pinaka maiksing bakbakin or pinaka maiksing baybayin ng zigzag. At saka pag bumaba ka ng Nueva Vizcaya, marami ng street na daan doon, kaya mas malapit na ang pagdaan doon. Mas madali. Gusto mo ba dumaan ng Maliko pa? Kasi Maliko yung... O, hindi na. So, rekta na tayo. You know? Ganda oh. Solid. Mother. Solid naman ang view. Ayan mga kamukha, bali pababa na kami ng Sagada. Time check ngayon, alas 12 yata ng tanghali. 11:43. 11:49 sa akin eh. 11:49 ng umaga. So sigurado to, gagabihin na kami or bukas na kami makakauwi. Pero bago magdilim, sigurado nakababa na kami ng Nueva Vizcaya. So Unless may aberya na naman. wag naman sana. So ayun yung target namin ngayon is matagos muna ang Ifugao. Ifugao kasi dadaanan namin eh. So ang target namin ngayon, matagas ang kabundukan ng Ifugao papunta dun sa Banawe bago magdilim. So pag kahit dumilim na, basta nandun na kami sa kapatagan sa Nueva Vizcaya, okay lang. Kasi ang magbubundok na lang naman tayo nun, Santa Fe na eh. Ang dami-dami namang madaan dun eh. National Highway yun eh. So hindi nakakatakot katulad sa Ifugao. Tsaka dyan sa basta dito sa Mountain Province, mahirap paggabi, madilim. Ayan mga kamukha, biyahe muna kami. Balitaan na lang namin kayo mamaya. Mga kamukha, nakababa na nga pala kami dito sa Halsema Highway. Yan, dyan kami galing yan ng Baguio. So ngayon, sa Bontoc kami dadaan, kaliwa kami dito. Papunta naman to ng Bontoc. Let's go. Tron Bontoc, kabila.
Petron, Bontoc Mountain Province, mga kamuka. Siyempre, Bontoc na to eh. 71 pesos per liter. Ayun, mga etag oh. Etag. Ayun mga kamukha, nandito na nga pala kami sa pinaka sentro or yung pinaka town proper ng Bontoc Mountain Province. Ito nga pala ang bayan ng Bontoc Mountain Province at ito rin ang kabisera ng lalawigan. Ang kultura at tradisyon ng tribong Bontoc ay nakasentro sa kanilang komunidad, kalikasan at mga espiritu. Naniniwala sila sa mga espiritu ng kalikasan at mga ninuno na tinatawag nilang anito. Sa kabuuan, ang kultura ng Bontoc ay matibay na nakaugat sa kanilang pagkakaisa, paggalang sa mga ninuno, at pagpapanatili ng mga sinaunang tradisyon sa kabila ng modernisasyon na may malalim na koneksyon sa kanilang kalikasan at kapaligiran. Tignan nyo yung daan dito sa may papunta ng Banawe galing ng Bontoc. Ito, kalsada to na simentado, pero tignan nyo, naging buhangin. Parang river crossing na. Siguro nag-flow dito yung mga buhangin. Tignan. Grabe yung putik. Yung kalsada naging kala mo tinambakan eh. Hindi pa siya napupuli clearing, pero passable naman sa lahat ng delikado lang. ng sasakyan. Dahan-dahan lang syempre. Siguro dumaloy dito yung yung tubig na may kasamang buhangin. Ayan. Kaya naging lupa na yung simento. Ayan ito tinabi lang di ba? Tinabi lang ayan simentadong kalye to pero tignan nyo. Naging rough road. Ito pa may nagtatanong din sa akin sa comment section kung passable na ba to. Passable na ba to? Hindi. Ayun dito nang galing yung iba. Ang lala ng landslide na yan Diyan ang galing yung ibang tubig. Ito pa napakadaming landslide. Ayan, mga tinabihan Loh, nag-unli landslide dito sa may Bontoc. Oops. Grabe kada gilid may tinatabing buhangin Ayun Grabe pala naging landslide dito mga kamuka. Mapapansin niyo yung mga gilid Kaya huwag kayong dadaan dito pag maulan. Ayun putik yan, ang daming nag-landslide. Parang medyo delikado to. Ito, ang lala rin ito Halos nasakop yung kabilang linya Nasakop yung buong linya. Ang problema, buti naitabi na. Ang lala ng landslide dito nung bagyong uwan yan. Ito pa grabe yan, mga landslide, unlimited. Ito pa ayan daming landslide. Doon pa lang nasa isang portion pa lang doon yun. Pag galing ka ng Bontoc, way nang papunta ng Bontoc. Way to nang papunta naman ng Banawe galing ng Bontoc. Ito pa mga naitabi lang mga naitabi na. Ayan halatang halata tumawid pa hanggang kabila tapos sinira pa yung barricade. Taas waterfalls. Grabe ang landslide dito kapag tag-ulan. Ang lala, talagang not passable. Pero ngayon, as of now, anong date ngayon, Mi? As of December 12. 12 ba? Alam ko 12. Oo. Walam. Basta December 12 or 13. Di sure. Tignan ko. Pero ang 12 ngayon, 12. December 12. Okay. As of Saturday. December 12, Saturday, passable na tong Bontoc to Banawe road. So sana dun lang, sana wala na masyado dyan.
Ayun, balitaan ko na lang ulit kayo mamaya mga kamukha. Biyahe na muna, focus na muna kami sa biyahe ni Tita Ruru. Oh, there's more. Putik ang lala nito. Ingat ha. Ay, Ingat. ayoko tumingin dyan. Grabe no, unstoppable yung mga landslide dito. Sige, Pag pupunta dito, dapat hindi maulan eh. pag maulan, negative. Grabe, Oo. delikado. Hindi lang dito delikado, doon din sa dinaanan natin yung Alsema Highway. Yun talaga ang pinakadelikado. Doon purong bato ang lalaglag sa'yo. Dito rin, bato rin naman. May kasamang buhangin. Parehas lang hindi siya safe pag tagulan. Oh, ito, halos naging one way na oh. Ito naman, nag-landslide naman yung kalabgilang bahagi. Ay, hindi. Natabunan din, nagdinamo na. Nagkadamo na, tumubo na yung damo. Siguro malakas ang flow ng tubig dito sa mismong kalsada, ano? Ayan oh, diyan ang galing oh. Feeling ko malakas ang agos dito sa mismong kalsada ng ano, oh, ayan oh. Oh, ito rin oh. Sinakop yung kalahati oh. Oh. May sakyan sa likod Sige lang. Oh, ito pa oh. Daming ano, buhangin, mga lupa. Galing bundok, naglaglagan. Ito pa oh. Tinambak na lang sa mga gilid eh. Pero i-clearing yan. Naalis siguro ilang buwan din madaan yan. Maki-clearing. Bulldoze, yan ibaba ko. Tapos ikakarga yan sa mga dump truck. Yan oh. Laki ng sinakop sa kalye no. Kalahati. Oh. Grabe landslide. Nung naalala ko nadaanan natin to, walang ka-landslide. Oo. Kasi hindi naman tagulan noon. Eh nitong mga nakaraan, Hindi ng daan galing ng galing ng yung bagyong Uwan. Yun siguro nakadali dito, bagyong Uwan. Oh, dito iba-iba kulay ng putik eh. Dito medyo naman oh. Medyo black. Oh, there's more. Oh, dito naman parang pang simento, pang palitada. Ayan, diyan dumalalo yung tubig. Oh. Pag hindi mo alam na may mga ganyan dito, tas rumaratrat ka gabi. Oh. Salpo ka sa mga buhangin, ganyan oh. Semplang ka talaga dyan. Gabi. Ano? Sabi ni, sa ano dumadalo yung tubig sa kalsada na. Kaya kalat-kalat yung buhangin. O sige mga kamukha, biyahin na muna ulit kami ng Tita Ruru. Mag-focus muna kami sa kalsada. Balitaan ko kayo mamaya kung dun sa may bandang Banawe meron din. Ito yung bandang side ng Bontoc to ah. Let's go. Ayan mga kamukha, bali bibigyan ko nga lang pala kayo ng update sa road condition dito sa may Bontoc papunta ng Banawe. Tignan nyo, ganito ang kalsada. Sa tuktok ng bundok merong baha. Ayan ah, taas to ng bundok dinadaanan ko pero baha. Ayan oh. Medyo malalim-lalim ng onte pero kaya naman ng scooter. Grabe yung lalaan niya no. Op. Palalim ng palalim. Wow. Grabe, may baha sa ibabaw ng bundok. Tara Tita Ruru. Dito naman sa unahan madulas kasi landslide ng putik. Ayan o. Grabe o, naiipon o. Ganto kondisyon ng kalsada ngayon dito sa Banawe. Ayan o, may mga troso, may mga kasamang ugat-ugat yung pag landslide o. Flash flood to, ganito. Ayan o, galing bundok. Kanina mas malala eh. Oh. Grabe, mula dun sa Bontoc papunta dito sa Banawe, hindi ko na talaga mabilang sa dami ng landslide talaga, sobra. Ayun oh, lala. Oy, galing sa gate oh. Grabe, ang lala niya, ang laki ng bato. Tinangay ng tubig yan ha. Hindi ko ma-imagine gaano kalakas yung tubig. Tignan mo, pati ugat sama. Na-imagine mo ba na pati ugat maisama ng Kasi pati lupa, no? Pati lupa kasi kasama.
Pero ngayon, nag-normalize na yung nature, pero natira yung ano, bakas. Yan o. Tindi. Tindi. Pag mag-ride kayo, baka mas babagal pa yung biyahe nyo dito. Kasi dahil sa nangyari dito sa Banawe Road papunta ng Bontoc, hindi pa pala namin alam kung anong meron dun sa mula Banawe hanggang Biskaya. So malalaman pa lang namin ngayon kasi ngayon pa lang namin madadaanan. Kasi last na daan namin ni Tita Ruro dito nung inangkas ko siya, papunta kami ng Kalinga sa ano yan, sa Tattoo Village. Sa anong lugar ba yan? Sa Kalinga, sa Buskalan, yon, sa Buskalan. Is napakaayos ng kalsada dito. Walang ka-landslide. Dahan-dahan Mia kasi putik yan, oh. Yung lumanslide dito, putik to. Oh, tindi, oh. Gabi talaga ang kalikasan pag gumante. Malupit. 10 times. Ano? Putik yan. Parang under disaster calamity ano na kaya to, ang bayan na to. Anong tawag sa gano'n? Yung pag sobra na yung disaster na inabot nila is nag-under ano sila, yung calamity na yung lugar nila. Ang daming lilinisin at aayusin ng DPWH dito. Medyo matandaan na rin kasi yung kalsada na to. Oh, another tubig na naman, oh. Pero mababaw lang to. Yung kanina yung dinaanan namin Tita Ruro, malalim-lalim. Hindi ko lang nakuna ng video, eh. Pero linis yung tubig, no. Salamat sa mga nagtabi niya, no. Gabi yung laki ng truck, ha. Gilid ka lang sa kanan. Sa kanan, gilid ka. Kasya ka dyan. Ayun mga kamukha, nandito na nga pala kami sa Banawe. Welcome to Banawe Viewpoint. Makikidaan lang kami ngayon dito sa Banawe. Oh, pati dito sa may mga kabahayan meron din, yun. Gagi, kawawa yung bahay dito. Oo, talaga. Mga nadali rin yung bahay. Ito pa, sa baba. Gagi, pati itong mga nasa baba. Ano? Grabe. Tindi. Ang tindi po ng mga inaabot ng dito. Nasa state of calamity na kaya itong Banawe ngayon. Oo naman, pag ganyan. San Mateo nga, state of calamity yun, eh. Sabagay, no? Grabe kasi yung mga nadamay. Malalaglagan kasi dyan, mga bahay talaga. Malamang to, marami pa dito. Ayan, ito yung mga nag-clearing, yung mga bulldozer na bako. Ang laking puno, bumagsak ko. Tandaan, ha. State of calamity na to, yung Banawe, dahil sa dami ng landslide. Lulula ka pag tumingin ka sa taas. Ingat, ha, madulas-dulas. Ang lala, oh. Flash flood to. Flash floods. Yung madaming. Ang lala. Nako, mahirapan yan yung mga sedan dun sa alam mo yon, yung muntik ka na lang, dun yun yung pinakamahirap yun. Kasi maano yun, eh. Mataas yung may parang bukol na ganun yun, eh. May parang kurba na tambak ng bato, tapos malalim-lalim yung tubig. Ang bato pa doon sa pinanghaharang nila doon sa may tubig, yung muntik na kamasemplang. Oo. Ang kakapal pa ng bato noon. Oo nga. Doon umano yung gulong to, eh. Oo nga, eh. Na nag-slide. Nailang ka rin kasi malalim yung tubig. Wait lang. Dito na nga pala kami sa Banawe Welcome Mark. Daming riders, oh. Oo, dati. Ayan, may lumang tulay. Part na ng Ifugao. Ayan, oh, naalala mo yan, yung may batuhan na yan. So magle-left ka dyan. Left? Left tayo, oo. Papunta ng Manila. Ayan, dito. No, may checkpoint. Wala. Takot na takot ka sa checkpoint, ha.
formation eh. Oh, Whoa, whoa, whoa. Slow down. Boy. slow down. Oh, ang lalaki ng rock formation dito. Dito, kayo na. Ifugao. Tibig lang. TikTok ka, ano? Mountain View. Ayan mga mukha, bali Nueva Vizcaya na nga pala kami. Di, mag-overtake. Ito ka sa right. Meron, layo pa niyan. Layo pa niyan, gitna muna tayo. Maghahabol pa yan eh. Gitna tayo, mas maganda yung daan sa gitna eh. Ayan na, malapit namin mag-Santa Fe. Gusto yung kanan. Nasa likod kita. Nasa inyasan ko na to. Sige, banat. Nasa likod kita. Ayun, let's go. Sarap magdaan dito, Nueva Vizcaya. Mas malapit. Nasa likod mo ako. Okay, very good. Let's go. Kaya mo siya. Pag may tiyaga, may nilaga. Kainin ka ng malaking ano dyan, trailer. Ay! Kasalubong iyo. Oo nga, kainin siya ng trailer dyan. Ayan o. Yan, masalubong mo dyan. Tanker. Layo-layo tayo ante. Layo-layo. Hayaan mo, hayaan mo. Yan. Pag yung kurbahan na mataas. Taka lang ah. Tayo kaya natin yan eh. Kaso, taka lang. Baka may kasalubong eh. Yeah, meron. Meron nga. Meron motor. Ito, paunahin muna natin tong truck. Yeah, meron po kasalubong. Santa Fe Gaming. Kung di cambio tong motor ko, tapos na yan. Kaso scooter eh. Ang bagal pumick up eh. Sana Tita Ruro. Kaso Ayaw. baka hindi ka sumunod eh. Ganon din. Maiwan ka mag-isa dito. Pagkapababa na lang. Pagpalusong na. Oo. Oo, at least kahit pa paano mabilis yung overtake natin. Paahon eh. Tsaga-tsaga muna tayo ano. Ay no, nagbigay sa kanan no. Teka nga, ako nga. Hindi. Bumalik na ulit siya eh. Hindi na. Hindi rin tayo makakaano dyan. Ayun mga kamukha, what's up? Nagkape muna kami dito sa Cabanatuan sa... Gapan ba to? Cabanatuan? Cabanatuan dito sa Dunkin. Maraming salamat. Ang bait ng staff dito. Binigyan pa kami ng tubig. Isang puno pa. Puno pa, tsaka may ice. Dito to sa tapat ng Lasal Tech Academy. Nueva Ecija pa ito. Nueva Ecija, oo. Nueva Ecija nga. Ang bibilis niya na. Ulit lang. Ako kukuha ng tiyempo. Ako kukuha ng tiyempo. Wait lang. 60 lang. Ayan mga mukha, nandito na nga pala tayo ngayon sa Commonwealth Avenue. 12 minutes away na lang tayo papuwi na San Mateo, Rizal. Ayan, bali yan lang tayo, 60 dahil meron ditong speed limit. Let's go, ride safe sa lahat. Wala dyan ang motorcycle lane dito. Wala ba ako? Wala, ay oo. Eh ba't gano'n, nag-iiba? Kanina doon yung motorcycle lane. Ngayon dito naman. Kanina nandito eh. Lumipat dito eh. Talaga, kaya marami na uhuli doon. Tignan mo, lilipat na naman sa ang motorcycle lane. Iyon mga kamukha. Finally touchdown. Thank you Lord. Ayun, finally touchdown. Nakauwi na nga pala kami dito sa amin sa San Mateo, Rizal, sa Risa Village. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord.
kasi ginabayan mo kami sa aming biyahe, sa aming year-end ride sa Sagada. So maraming salamat Lord, nakauwi kami ng safe ni Tita Ruru. Ayun, sa mga bago pa lang sa channel ko, welcome nga pala kayo dito. Ako nga pala si Jeff Media, at yung kasama ko palagi mag-ride ay si Tita Ruru, yung nasa harap natin. At dito ko na lang din pala puputulin ang video na to. So nagpapasalamat ako sa inyong pagsama. Kung nagugustuhan mo, nag-enjoy ka sa mga biyahe natin, huwag mo naman kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang. Mag-iingat tayo palagi. Ride safe and peace out, and see you on the next vlog. Bye-bye! Bye! Bye-bye!